Okay, magandang umaga mga kapatid at magpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral sa Ebanghelyo ayon kay Marcos. Medyo may katagalan na rin ang ating pong pagtingin sa aklat na ito, itong ating long journey. At nasa ika-apat na po, tatlong bahagi na po tayo ng ating pong long journey sa Book of Mark. And God willing, matapos po natin itong Book of Mark bago matapos din ang taon. Marahil ang ilan po sa inyo rito ay nagkaroon ng subject na philosophy sa kolehiyo. Ang isa sa mga branches ng philosophy ay kung tawagin ay epistemology. Ang epistemology is the study of the nature of knowledge and how to acquire it. Pag-aaral ito ng kaalaman at kung paano daw natin makukuha ang kaalaman. Ayon sa mga philosophers, may dalawang bahagi daw o paraan para ang isang tao magkaroon ng kaalaman. Ang una ay gagamitin niya ang kanyang makatuwirang pag-iisip. O ang gamit, ang sinasabi nila sa technical na salita ay yung kanyang rational. Pangalawa, gagamitin niya ay ang kanyang karanasan. O ang technical na salita ng mga philosopher ay empirical. Ang empirical knowledge ay nakukuha sa pamamagitan ng 5 senses ng tao. Yung pong 5 senses natin, alam naman natin lahat yan kung ano yan. Ang ating sense of sight ay ang ating mata, sense of taste, yan ang ating dila, sense of hearing, yan ang ating tenga, sense of smelling, yan ang ating ilong, at yung sense of, touch. Yan ay ang ating mga bala. Ayon sa kanila, at maging ng mga nag-aaral ng medisina, pagdating sa empirical knowledge, 80% daw po ng ating mga kaalaman ay galing sa ating paningin. 80%. 80% of our knowledge is channeled through our eyes. No? Ganon katindi. Pero nais ko sabihin na hindi lang po ganon kahalaga ang ating mga mata pagdating sa tinatawag nating pag-acquire ng knowledge o kaalaman, kundi malaki ang function nito sa pang-araw-araw nating buhay. No? Sa pamamagitan ng ating mata, makakaiwas tayo sa mga panganib. Sa pamamagitan ng ating mata, ay makakakilos tayo ng maayos. Sa pamamagitan ng ating mata, ay na-appreciate natin o naiintindihan natin ng iba't ibang uri ng bagay, ng hugis, ng kulay, ng kagandahan na nasa ating kapaligiran. Ano ang aking punto? Ba't ko binanggit ito? Ang punto ay, kung ang isang tao ay nawalan ng paningin, siya'y napagkaitan ng maraming mahahalagang bagay sa usapin ng kaalaman at sa usapin ng karanasan sa buhay. Hindi ba? Ngayon pong umaga, ay ating pong titingnan ang isang insidente na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga alagad ay naglalakad at dumaan sa lugar ng Jericho at ang kanilang tinutumbok ay ang Jerusalem. They were on the way to Jerusalem, they were in the way of Jericho, heading to Jerusalem. At doon ay nakatagpo nila ang isang lalaki na bulag na ang pangalan ay si Bartimeus. Ang lalaking ito ay bulag. At hindi lang siya bulag na nabubuhay sa mundo ng kadiliman, kundi siya isang tao na nasa estado ng kahirapan. Ano ba kinakailangan niyang mamalimos upang siya'y mabuhay? Yan si Bartimeus. At alam din po natin, katulad ng ating pag-aaral sa nakaraan, sa pagkakataong ito, si Jesus tapos na ang kanyang ministry sa Galilea. Yung tinatawag na Galilean ministry. Chapter 9, nagsimula si Jesus at ang kanyang mga alagad na umalis sa lupain ng Galilea, patungo na siya sa Jerusalem. At bakit si Jesus pupunta sa Jerusalem? Hindi dahil ito yung panahon ng paglalakbay ng maraming mga Hudyo patungo ng Jerusalem upang kanilang ipagdiwang ang tinatawag na pista ng Pasko. So merong annual feast sa Jerusalem.
yung Feast of the Passover. At ang mga Hudyo sa iba't ibang lugar ay bumabiyahe, naglalakbay, mga pilgrims, patungo sa Jerusalem. Pero si Jesus Christ ay pupunta rin sa Jerusalem, hindi para i-observe ang Pasko, kundi para ibigay ang kanyang buhay sa kanyang mga mananampalataya. Doon sa Jerusalem ay gagawin ng Panginoong Kristo ang isang paghahandog ng kanyang buhay. Doon sa Jerusalem ay gagawin niya ang isang mabigat na pagsubok na kung saan siya ay ipapako doon sa krus at mamamatay alang-alang sa kanyang mga tao. Doon sa Jerusalem, gagawin niya ang pinakamahalagang gawain ng pagtubos sa kanyang mga tao. Yan ang kanyang gagawin sa Jerusalem. At sa isang normal na tao, na alam mo na mayroon kang mabigat na pagsubok na pupuntahan. Hindi ba, minsan nararanasan niyo ba yan? Kapag mayroong mabigat na iniisip kayo, no? Minsan hindi nyo nakikita yung mga tao sa paligid. Naranasan niyo ba yung naglalakad kayo? May iniisip kayo? May nasalubong kayo? Hindi nyo nabati? O hindi nyo napansin? Kasi nga, meron kayong iniisip eh. Nagdadrive kayo, wala kayong nakikita sa paligid, may na-aksidente na pala doon. Pero dahil mabigat ang iniisip niyo, sa isang normal na tao nangyayari yan. Si Jesus ay totoong tao. Siya 100% tao. Siya ang Diyos na nagkataong tao. Marahil nararamdaman niya rin ang bigat ng kanyang tatahakin. Ngunit, mapapansin natin sa Panginoon na sa kabila ng ganong kalalagayan, meron siyang panahon sa isang nangangailangan. He still found time for someone in need. At ang okasyong ito ay nagdadala sa atin ng isang mensahe na ganito. Ang mensahe na we can only see who Jesus really is through the eyes of faith. We can only see who Jesus really is through the eyes of faith. At yan ang nangyari kay Bartimeus, di ba? Si Bartimeus ay isang bulag sa kanyang pisikal na kalalagayan. Wala siyang nakikita na si anuman, ngunit may nakita siya na hindi nakikita ng isang taong malinaw ang paningin pisikal. May nakita siya isang mahalagang bagay. At anong nakita niya? Si Jesus. Kaya ang tanong ko sa bawat isa sa atin ngayong umaga, nakita na ba ninyo si Jesus? Nakilala na ba ninyo si Jesus? Naintindihan na ba ninyo ang katotohanan patungkol kay Jesus? Sana sagutin ninyo ang tanong na yan. At para lalo natin ma-appreciate ang katotohanan niyan, tingnan natin ito sa 5 punto. Let us follow the story in 5 headings. First, let's see the pathetic condition of this man. Pangalawa, the profound conviction. Number 3, the persistent cry. Number 4, the powerful cure. And number 5, the perfect course. First, the pathetic condition. Sa talata 46, may dalawang salita na bilanggit doon para maintindihan natin ang kahabag-habag na kondisyon ng lalaki ito na si Bartimeus. Ano ang sabi? Siya ay bulag at isang pulubi. He is blind and beggar. Hindi ba kahabag-habag ang kanyang kalalagayan? Bulag na siya, mahirap pa siya. Now siguro, lahat kayo rito, alam naman natin, karamihan siguro, maaaring hindi lahat, pero karamihan sa atin dito, ay alam na ang aking ama ay isang bulag. Siya po ay totally blind. Ang kanyang pagkabulag ay hindi po nung siya ipinanganak, hindi siya inborn na bulag. No? Siya ay nagkaroon ng sakit na matawagin ay German measles. At iyon ang naging dahilan ng kanyang pagkabulag. Nabulag siya sa edad na 15 taon, nabuhay siya ng 54 years. Nabuhay siya ng 54 years sa kadiliman. Pero sa kanyang kondisyon, hindi siya kailanman naging isang pulubi. No? Ang aking ama ay nagtrabaho ng disente at nasaksihan ko ang kanyang kasipagan
paano niya kami suportahan, kung paano niya pangalagaan ang kanyang pamilya, kung paano niya sustentuhan ang aming mga pangangailangan. Hindi katulad ni Bartimaeus. Sapagkat nung panahon na yun, wala namang social and welfare program sa mga may kapansanan. Di ba? Noon, kapag may kapansanan ka, paano ka mabubuhay? Kung walang mga ngalaga sa iyo, papipilitan kang makalimos para ikaw ay mabuhay. Yan ang nangyari sa kanya. Siya po ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. At siya'y napilitan na umupo sa kalye upang siya'y mabuhay sa pamamagitan ng mga ililimos na mga tao. And to be in this condition is truly pathetic. Ang ganitong kondisyon ay totoong kahabag-habag. Pero gusto ko sabihin, mga kaibigan at mga kapatid na narito, na meron pang higit na mas seryosong problema sa mundo ngayon. Maraming mga tao ngayon sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa anumang kalalagayan ng mga tao from all walks of life, sila'y mga bulag at nasa isang totoong kalalagayang maralita. Maraming mga tao ngayon ay nasa isang seryosong kondisyon. Ang mabigat pa, mga kapatid, marami sa kanila hindi alam na sila'y bulag. Marami sa kanila hindi alam na sila'y totoong nasa isang maralitang kalalagayan. At yan ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa 2 Korinto, Kapitulo 4, talatang 3 hanggang 4. Nung kanyang sabihin dito, 2 Corinthians 4:3-4, at kahit ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ito'y may talukbong lamang sa mga napapahamak. Ang ebanghelyo daw ay may talukbong sa mga napapahamak. Verse 4, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo at siyang larawan ng Diyos. Kung ikaw ay wala kay Kristo, ikaw ay estranghero sa katotohanan ni Kristo, maaaring nakakakita ka, maaaring malinaw ang paningin mo, 20/20 vision. Pero ikaw ay bulag. Ikaw ay natatalagpungan ng katotohanan. At ikaw ay helpless and hopeless. Ang tawag natin dito ay spiritual blindness. Ito ang kondisyon ng maraming mga tao ngayon. At ang mga taong yan ay maaaring edukado. Ang mga taong yan ay maaaring marangya sa larangang material. Ang mga taong yan ay maaaring kilala sa lipunan na ating kinagagalawan. Pero wala sila kay Kristo. Kaya sila ay totoong bulag at totoong nasa isang mahirap na kondisyon. Maaaring meron dito na nakikinig sa akin, nasa ganyang kalalagayan pa. Naway bigyan ka ng liwanag ng Espiritu Santo. Bigyan ka niya ng paningin upang maintindihan mo ang iyong totoong kondisyon at makita mo si Kristo na siyang tanging tagapagligtas at manunubos ng kaluluwa ng mga makasalanang tulad. Pangalawa, the profound conviction. Na hindi natin alam kung paano naringi ni Bartimaeus ang mga bagay patungkol kay Jesus. Marahil, ay haka-haka lang natin, sapagkat si Bartimaeus ay nakaupo sa kalye at dumadaan ang mga pilgrims doon, maaaring pinag-uusapan doon ay mga bagay patungkol kay Jesus. O mga marahil, nabalitaan niya na ang Panginoong Jesucristo, ang Jesus na ito'y gumawa ng maraming himala. Nagturo ng may otoridad. Maaaring narinig din niya o nabalitaan niya na ang Panginoong Jesucristo, ang Jesus na ito, ay nagpakain ng 5,000 mga lalaki sa pamamagitan lamang ng ng 5 tinapay at 2 isda. O sa isang insidente, nagpakain ng 4,000 mga lalaki sa pamamagitan ng 7 tinapay. At maaaring sa tuwing siya ay pumupunta sa sinagoga upang pakinggan ang lumang tipan habang ito'y binabasa, narinig niya doon ang propesiya patungkol sa pagdating ng isang Mesaya. Ang Mesaya na ito'y mula sa lahi ni David. At unti-unti ang mga impormasyong ito ay nagkakaroon ng koneksyon, nagkakaroon ng sense sa kanya, nagkakaroon ng kaugnayan sa kanya, at sumisibol ang isang pananampalataya at profound na conviction.
And let me say this, brethren and friends, isa sa mga common objection ngayon ng mga marami ay para sila manampalataya kay Kristo, kinakailangan may makita mo na silang himala. Hindi ba ganyan? Yan ang madalas na sinasabi, mananampalataya ako, dapat magpakita mo na ng kababalaghan para maniwala ako. Kaya nga dito na coin yung salitang to see is to believe. No? O, kung talagang totoo si Kristo, sana patamahin niya ako sa buto. No? Kung talagang totoo si Kristo, mananampalataya ako sa Kanya. Sana pagalingin niya ang nanay ko na may sakit. Kung talagang totoo si Kristo at maniniwala ako sa Kanya, gawin niyang asinsado ang buhay ko. Ma-promote ako sa trabaho. Gumanda ang takbo ng aking negosyo. At marami pang iba. To see is to believe. Pero narito ang isang lalaki. Wala siyang nasaksihan na anumang bagay na himala galing sa Panginoong Jesus. Hindi niya nakita kung ano ang mga ginawa ni Jesus. Ang alam niya lang at naririnig si Jesus ng Nazareth, verse 47. Pero habang tinitimbang niya marami ng mga bagay-bagay na kanyang narinig, dumating siya sa isang konklusyon na ang lalaking ito ay hindi isang ordinaryong tao lamang. Kaya nga masasabi ko na kahit na siya ay pisikal na bulag, meron siyang nakita na higit na mahalaga at higit na maluwalhati na hindi nakikita ng mga taong may paningin, pero sinasaraduhan ng paningin sa mga espiritual na realidad. Mga kapatid, hindi rin natin nakita ang ginawa ni Jesus. Hindi rin tayo mga saksi sa kanyang mga pangangaral, sa kanyang pagtuturo, sa kanyang mga himala, at ang kanyang ginawa doon sa krus. Ngunit tayo nanampalataya. Dahil ito ang nakasulat sa kanyang banal na aklat. At huwag natin isipin na sa disadvantage tayo ang kalalagayan. At ang may advantage ay mga nakasaksi lamang. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat yan mismo ay nanggaling sa Panginoong Kristo. Alala niyo nang si Tomas ay nagduda na ang Panginoong Kristo ay totoong nabuhay sa mga patay. Hindi siya agad naniwala. Isang araw nagpakita ang Panginoong Kristo sa loob ng isang kwarto at ipinakita ni Jesus ang mga bakas ng sugat niya sa kanyang palad at sa kanyang paa. At sinabi niya kay Tomas, Tomas, nakita mo at nanampalataya ka. Ito ang sasabihin mo sa iyo. Mapalad ang mga hindi nakakita, ngunit nanampalataya. Juan, Kapitulo 20, talagang yan ang nakakita ni Bartimaeus. Siya'y nagkaroon ng isang malalim na konviksyon sa kabila ng wala siya nakikita, sapagat meron siyang nakita sa daan ng pananampalataya. Pangatlo, the persistent cry. Maliwanag dito ng ang Panginoong Kristo ay nararamdaman niyang lumalapit na. Marahil naririnig niya yung ugong, yung ingay, at dumadaan ang Panginoon kasama ng kanyang entourage. Narinig ko yung entourage niya yan, at nakaraan niya. No? Yung entourage, ang kanyang mga alagad, kasama niya. Nung marinig niya na maaaring malapit na, siya'y sumigaw ng malakas, talatang 47. Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At nung pinipigilan siya ng mga tao, lalo kayo nilakas na kanyang tinig, talatang 48. Bakit? Ito na ang pagkakataon niya. Ito na ang isang pagkakataon na maaari hindi na pa pwedeng palagpasin pa. Kumbaga sa kanta ni Elvis Presley, it's now or never. Gaano kadalas na maaaring dumaan si Jesus sa pinadaanan mo at hindi mo siya pinapansin? Gaano kadalas na maaaring maririnig mo ang tinig ni Jesus sa mga binabasa mo, sa pangangaral na naririnig mo,
binagong buhay ng mga taong nananampalataya sa Kanya. Pero sinasabi mo sa sarili mo, di ba, may panahon pa rin, may panahon ako dyan, hindi pa itong panahon mo. Gaano kadalas na ikaw ay ini-encourage ng iba? Ibigay mo ang buhay mo kay Jesus. Maglingkod ka sa Kanya. Gamitin mo ang mga tinatangkilik mo para sa gawain niya. Ang talento mo, ang kaloob mo para sa iglesia. Pero hindi ka nakikinig. Narito, ang isang lalaki na nakaramdam ng isang masihing pangangailangan ng awa ni Jesus. At siya'y patuloy na sumigaw. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa lahat. Tumawag ka na ba sa Diyos para humingi ng tawad? Pagpatuloy ka. Huwag kang magsawa. Huwag kang manlupaypay. Ang katotohanan, ikaw ang tinatawag niya na lumapit sa Kanya. Mateo Kapitulo 7, talatang 7, ang sabi ko, humingi ka at ibibigay sa iyo. Humanap ka at makasusumpo ka. Kumato ka at magbubuksan ka. Ika-apat, the powerful cure. Dito na pinakinggan ng Panginoong Hesus ang tinig, ang tanawagan, ang hibik ng isang taong ito na nasa kadiliman sa larangan ng paningin pisikal at nasa kalalagayang mahirap sa larangan ng pangkabuhayan. Naisipin natin, no? Ilagay natin ang ating sarili sa sapatos ni Bartimeus, kung may sapatos man siya. Araw-araw, nakaupo siya sa kaling yun. Day after day, he sat by the roadside. Yung mga tao dumadaan marahil, hindi na siya pinapansin. Yung iba maliit lang ang tingin sa kanya. Hindi ba't minsan yan din ang nararamdaman natin sa mga pulubi sa lansangan. Diba? O maaaring meron din iba, kumukuha ng kanilang mga barya at inihuhulog doon sa kanyang sisidlan. Pero ngayong oras na ito ay kakaiba. Sapagkat ang Panginoon ng kalwalatian ay tumigil para pakinggan siya. Ang Diyos ng sangsinubog na may likha ng lahat ng bagay ay nakakuha ang atensyon niya. Tumigil siya. Isipin mo, ang Diyos na dakila, tumigil para pakinggan ang isang taong tulad niya. Talatang 51 at sinabi, what do you want me to do for you? Ano gusto mong gawin ko sa iyo? Ano ba ang immediate na kailangan ng isang lalaking tulad ni Bartimeus? Pagkain, right? Ha? Pera? Marami. O maaaring isang tao na mangangalaga sa kanya. Maaaring yan ang kailangan niya, di ba? Pero isa lang ang iniisip niya pwedeng gawin sa kanya ni Jesus at napakahalaga. Bigyan siya ng paningin. Alam niyo ba na ang kahilingang ito ay isang ebidensya na meron siyang mataas na paniniwala sa kung sino si Jesus. This is an evidence of this man's belief on Jesus' person and power. At ibinigay sa kanya ang paningin. Ibinigay sa kanya ang paningin hindi lang para makita niya ang magagandang halaman sa kapaligiran. Ang iba't ibang klase ng bulaklak, ang mukha ng mga tao. Hindi lang para makita niya ang bughaw na kalangitan, ang sinag ng araw. Ibinigay sa kanya ang paningin para makita niya ng mukhaan si Jesus. He was given the privilege to see the very thing that all Christians long to see. Di ba? Binigyan siya ng pribilehiyo na makita yung hinahangad, na makita ng lahat ng mga totoong Kristiyano. Ano ang hinahangad ng mga Kristiyano na
makita. Hindi ba? Ang mukha ng kanyang tagapagligtas. Sa unang Juan Kapitulo 3, talatang 2, ito ang sabi ni Apostol Juan, 1 John chapter 3, verse 2. Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall see Him. We shall be like Him. And because we shall see Him as He is. Makikita natin siya ng mukha. Mga kapatid, hinahangad mo bang makita ang mukha ng iyong tagapagligtas? Siya na namatay para tiyakin na ikaw ay mabigyan ng kapatawaran. Siya na muling nabuhay mula sa mga patay para tiyakin na ikaw rin ay muling bubuhayin sa huling araw upang bigyan ng buhay. Siya na umakyat sa langit upang umupo sa kanang luklukan ng Diyos Ama upang pangasiwanan lahat ng bagay, mabuti man o masama, para sa iyong kabutihan at para sa kalwalhatian ng kanyang kaharian. Siya na nag-alis ng iyong kahulagang espiritual at nagbigay sa iyo ng paningin. Last but not the least, the perfect course. Si Bartimeus, nung bigyan siya ng paningin sa talatang 52, sinabi sa kanya ni Jesus, sumayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanyang sa daan. Si Bartimeus, nung sabihin ng Panginoon sa Kristo, sige na, humayo ka na sa iyong daan. Hindi siya sumunod sa kanyang daan. Gustong puntahan. Hindi siya umuwi ng kanyang tahanan. Siya'y sumunod sa kanya na nagbigay ng awa sa kanya. Alam niyo po, ang natural na reaksyon ng isang taong tumanggap ng kadakilaan ng biyaya ng Diyos ay sumamba at maglingkod sa Diyos. Ang karanasan ng biyaya ay nagbibigay pagkadama sa isang tao na magpasalamat sa Diyos. Tulad ng sinabi ng isang salmista, di ba? Sabi ng psalmist, what shall I render to the Lord for all His benefits? Ano ang pwede kong ibigay sa Panginoon sa lahat ng mga pakinatong na tinanggap ko? Sinabi ni Apostol Pablo mismo, 2 Corinthians chapter 5 verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang nagtutulak sa akin na gawin ito. Bakit siya naglilingkod? Bakit siya nagpapakahirap? Bakit inubos niya ang kanyang lakas sa paglilingkod? Dahil sa pag-ibig ni Kristo. Ang tanong ko sa inyo, ligtas ka ba? Ligtas ka ba? Kung hindi pa, wala ka ibang dapat gawin kundi lumapit kay Jesus. Sa Kanya mo matatagpuan ang kaligtasan, hindi sa tao, hindi sa kabutihan mo, hindi sa katuwiran mo, hindi sa relihiyon mo, sa Kanya lang. Lumapit ka sa Kanya ngayon upang magkaroon ka ng kaligtasan. Lumapit ka sa daan ng pananampalataya at may pagsisisi. Ligtas ka ba? Kung ikaw ay ligtas na, ano ang ginagawa mo bilang ganti sa nagligtas sa iyo? Di ba mayroong balita ngayong linggo ito? Kung nyo napanood, mayroong isang Saudi national, isang journalist na taga-Saudi, na hinahanap niya yung kanyang yaya na Pilipina. Matagal na kasi na naging yaya niya, ex-Pilipina nanay niya. At matagal niya nang hinahanap yun. No? Nag-search siya sa mga social media para mahanap niya. Pangalan ng Saudi national si Rawan Radwan, isang babaeng journalist. At ang hinahanap niya na Pilipina ay si Marie Ning. At ito'y natagpuan doon sa Candelaria, Quezon. No? Gusto niyang makita yung kanyang yaya. At alam niyo ba ang dahilan sa kanyang interview? Bakit niya gustong makita? Sapagkat gusto kong pasalamatan siya. Naalala ko, sabi niya, na nagtanim siya ng binhi, ng kabutihan sa aming mga puso. Tingin pa lang ang ginawa ni Jesus. Jesus had done more than that. Far beyond we expect.
Ang ibinigay ni Jesus ay higit pa sa ating inaasahan. Isang dakilang pagpapala na pwedeng matamo ng isang tao ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa, ang liwanag ng kanyang pag-iisip, ang espiritual na paningin. Binigay niya yan sa atin. At kung ika'y ligtas, at tinamo mo yan, si Jesus ay nararapat ng pagkukulan mo ng buong mong katapatan, ng iyong pag-ibig, ng iyong paglilingkod, ng iyong pagsamba, ng iyong pagsunod hanggang sa katapusan ng buhay. Bakit? Sapagkat dati kang ikaw, ngayon nasumpungan. Dati kang wala, ngayon nabigyan ng liwanag. Diba yan ang inawit, yan ang bahagi ng awit John Lennon, Amazing Grace. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ayun na natin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa mga salita mo ito. Maraming pong pinagkulay-kulayan. Isulat mo ito sa puso ng bawat isa sa amin. At sana'y lalo namin makita ang kadakilaan ng iyong kaligtasan sa kung paano binigay mo sa amin ang paningin na hindi na-i-enjoy ng tao. Isang paningin na nakakita kung sino si Jesus at kung ano ang koneksyon niya sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo kami iniwan sa kadiliman. Kami ay hinamon mo sa kadiliman ko sa liwanag. At binigyan mo kami ng liwanag ng pag-iisip, liwanag ng mata, upang makita namin ang aming kondisyon at malaman namin si Jesus na ang aming pag-asa at manampalataya. Yes, Lord. Dahil dito, may kaligtasan kami, may liwanag kami, may pag-asa kami. Ngunit kung meron dito na hindi pa mananampalataya, maawa ka sa kanila. Kahabagan. Yes, Dalangin namin, Panginoon, na sana'y bilang ganti, ibigay namin ang aming buhay kay Jesus. Ang aming panahon, ang aming tinatangkilik, ang aming talento at kaloob, bilang pasasalamat sa Kanya. Sapagkat kulang ang lahat ng ito kung itutumbas sa kadakilaan ang regalo niya sa atin. Salamat po sa dakilang biyaya na masasabi namin napatangin sa mga taong iyong kinakalan. Ulihin ang iyong pangalan. Ito ang aming galang sa ngalan ni Jesus. Amen. Ay, natutunan.